Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Sinabi niya, Shadrach, Meshach, at Abednego, totoo bang hindi kayo naglilingkod sa aking mga Diyos ni sumasamba sa rebultong ginto na aking ipinagawa? Iniuutos ko sa inyong lumuhod kayo at sumamba sa ipinagawa kong rebulto sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipahahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Sa palagay ba ninyo'y may Diyos na makakapagligtas sa inyo mula sa aking kapangyarihan? Sinabi ni Shadrach, Meshach, at Abednego, Mahal na Haring Nebukadnezar, wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos ni sasamba sa rebultong ginto na ipinagawa ninyo. Namula ang mukha ni Haring Nebukadnezar sa tindi ng galit kina Shadrach, Meshach, at Abednego. Kaya iniutos niyang painitin pa ng 7 ulit ang pugon. Inutusan din niya ang ilan sa mga pinakamalakas niyang kawal na gapusin sina Shadrach, Meshach, at Abednego at ihagis sa naglalagablab na pugon. Nagtaka at biglang napatindig si Haring Nebukadnezar at itinanong sa kanyang mga tagapayo, Hindi ba 3 lamang ang inihagis sa apoy? Opo, kamahalan, sagot nila. Bakit 4 ang nakikita kong walang gapos at naglalakad sa gitna ng apoy nang hindi nasusunog? At ang tingin ko sa ika-4 ay parang anak ng mga Diyos. Dahil dito, sinabi ng hari, purihin ng Diyos nina Shadrach, Meshach, at Abednego. Isinugo niya ang kanyang anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito na ganap na sumampalataya sa kanya. Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos. Ginusto pa nilang sila'y ihagis sa apoy kaysa sumamba sa Diyos-Diyosan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, Kung tinutupad ninyo ang aking aral, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sumagot sila, Kami ay mula sa lahi ni Abraham at kailanmay hindi kami naalipin ni numan. Paano masasabing palalayain kami? Sumagot si Jesus, Pakatandaan ninyo, ang namumuhay sa kasalanan ay alipin ng kasalanan. Ang alipin
ay hindi kabilang sa pamilya sa habang panahon, subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kayo'y tunay na lalaya kapag pinalaya kayo ng anak. Nalalaman kong mula kayo kay Abraham, ngunit pinagsisikapan ninyo kong patayin sapagkat ayaw ninyong tanggapin ang aking mga aral. Ang nakita ko sa aking ama, ang siya kong sinasabi sa inyo. At ang narinig ninyo sa inyong ama, ang siya namang ginagawa ninyo. Sumagot sila, "Si Abraham ang aming ama." Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kung kayo'y tunay na mga anak ni Abraham, tinuraran sana ninyo ang kanyang ginawa. Sinasabi ko lang ang katotohanang narinig ko mula sa Diyos, ngunit pinagsisikapan ninyong ako'y patayin. Hindi ganoon ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo'y tulad ng ginawa ng inyong ama." Sumagot sila, "Hindi kami mga anak sa labas. Iisa ang aming ama, ang Diyos." Sinabi ni Jesus, "Kung talagang ang Diyos ang inyong ama, inibig sana ninyo ako, sapagkat sa Diyos ako nanggaling. Hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan, kundi isinugo niya ako." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. If you obey my teaching, you are really my disciples. You will know the truth, and the truth will set you free. We are the descendants of Abraham, and we have never been anybody's slaves. What do you mean then by saying you will be free? I am telling you the truth. Everyone who sins is a slave of sin. A slave does not belong to a family permanently, but a son belongs there forever. If the son sets you free, then you will be really free. I know you are Abraham's descendants, yet you are trying to kill me because you will not accept my teaching. I talk about what my father has shown me, but you do what your father has told you. My father is Abraham. If you really were Abraham's children, you would do the same things that he did. All I have ever done is to tell you the truth I heard from God, yet you are trying to kill me. Abraham did nothing like this. You were doing what your father did. God himself is the only father we have, and we are his true children. If God really were your father, you would love me, because I came from God, and now I am here. I did not come on my own authority, but he sent me.